Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Meron na naman tayong tututukang malakasang torneo ngayon at dito mismo ginaganap sa ating bansa ang 6th ASEAN Plus Individual Chess Championship na kung saan ang magcha-champion dito, kung hindi Grandmaster ang magcha-champion, magiging Grandmaster. Ano? Ganito po ka-espesyal ang tournament na ito at ito po ay sponsored by our beloved Governor Henry S. Waminal. Saludo po kami sa inyo, Governor. At syempre sa koordinasyon ng National Chess Federation of the Philippines under Chairman Prospero Butch Pichay and sa masipag po nating direktor na si Grandmaster Jason Gonzalez upang maisakatuparang madala dito sa ating bansa ang torneyong ito mga kamatsas. At nagpapasalamat din po tayo sa imbitasyon ni Engineer Ray Urbistondo upang tutukan po ang torneyong ito. Ayan, pinaubaya sa kamatsas. Tutukan natin mga kamatsas. Okay, bago po magsimula tayo ng pag-a-analyze sa ating mga magigiting na manlalaro na nagpasiklab sa round number 1, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's black to play mga kamatsas. Congratulations po sa mga nakakita ng simpleng capture lang. Ngayon, pag kinapture, babakuran muna yung king. Para pag kinain yung pawn, talagang buong-buong matchas yung king. Obligadong magsakripisyo ng tore para may depensa. Pero, kakapturin lang yan. At kapag kinapture, kakapturin, lamang na po ng isang pyesa. At ito po ay sobrang winning na sa black. Ayan, congrats po sa mga nakakita ng tamang sagot. At salamat sa mga nag-effort naman. Okay, at ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, it's white to play mga kamatsas. Ito po ay inspired by Super Grandmaster Naroditsky. Yan, inaalay po ng Internet Chess Club kay Naroditsky ang buong linggo na ito na hango sa kanyang mga laban talaga mismo ang puzzle ng ICC ngayon. It's white to play mga kamatsas. Ano po kaya ang brilliant na gagawin dito ng puti? Lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan at ang link po ay nakapin lang din. Pag kinilik nyo yun, diretso kayo sa site, magagalaw nyo ang mga pyesa. Ayan ha, with action pa yan mga kamatsas. Okay, simulan na kagad natin. 2 games po ang i-analyze natin sa Open Division. Ito po no, para sa akin, si FIDE Master Alikay Nuri ng Pilipinas kontra kay International Master Nguyen Ngoc Hy, ganyan babigkasin yan, pasensya na po, ng Vietnam, 2409. Ibig sabihin po, mas seeded kay Nuri itong nakalaro niya. At susunod naman natin sa Women's Division, ang nagbabalik, no, balikbayan, ang ating tinutukan nakaraan, Woman FIDE Master Jamaica Mendoza ng Santa Rosa at Tubong Romblon ay nakalaro naman ang CM ng Malaysia. Yan po, 2 games ang i-analyze natin para sa report ng ating round number 1. Simulan na po kagad natin mga kamatsas. Nag-E4 si FM Nuri, nag-C5 si Nguyen Sicilian, Knight C3, aba, close Sicilian, D6, nag-D4. Close open variation to Usually po nag-G3 pag close O kaya nag-F4. Ayan, yan ang mga tirahan dyan, ano, parang magiging Sicilian Grand Prix. Pero dito nag-D4 nang walang Knight F3. Ibang klase diskarte po ni Nuri. Kinapture, capture at nag-Knight C6, Queen D2. Kakaiba talaga. Biruin nyo, tinakpan yung bishop. Pero pagkaganyan, ang temahan, dito i-develop yan fianchetto sa queen side. Knight F6, B3, E5, Bishop B2. Mahirap talagang paghandaan ng Pinoy mga kamatsas. Ano? May sariling diskarte. O, Bishop E7, castling queen side. O, pero bookline pa ito. Bookline pa. Castling, nag-King B1, A6, at nag-F4. Ayun. Bago pakawalan ang knight, ay kailangan talaga may F4. Mas mainam yan mga kamatsas para mas nakaka-pressure sa sentro. At nag-B5, syempre, ayaw rin naman padaig ni Nguyen na gusto niya rin mag-B4 mamaya, may pressure na tipong pag nawala ang knight, makukuha yung pawn sa E4, may pressure din sa E4 Nag-Knight F3, hindi pinansin? Paano kung tulakan ng B4? Nag-Bishop B7, at yan naman po ang lumalabas na novelty. Aba, medyo nagduda si IM Nguyen O B4 kasi ang tinira dito. Ayan, dalawa na po ang naganap dito noong 2025 July lang, no? July 2025, nanalo puti nung tumira ng B4. At nangyari din noong 2021, tabla naman. O, dalawa na ang naging resulta dito, history ng B4 na yan. Pero
Ako po'y curious, ano? Alamin muna natin mga kamatsas, what if mag B4 nga? Kasi tipong bitin yung pawn sa E4. Ano mangyayari? Ang gagawin, knight D5. Tapos, kakapturin yung pawn sa E4. O, silipin natin mga kamatsas. Tapos, magku-queen to E3. May ganon. Siyempre, naka-threat ito. Kasi may bawi din naman sa pawn E5. Madaling mabawian. Plus, siyempre, nagkukonekta pa yung pressure ng D-file dahil nandyan ang queen. Ayun, marami pala. Sangay-sangay. Nakakatakot din pala. Tatabihan lang pala yung knight ay nakakatakot na. Grabe si Nuri. Mukhang suyod niya. Mukhang preparado . O kaya dito, nagtamang duda yung taga-Vietnam. Nag-bishop B7 na lang. Para develop na lang. At nag-bishop D3. Ayun. Kung mag-B4 man, at least yung pawn sa E4 ay suportado na. At nag-knight B4. Ayun. So, atake, pressure sa E4. Kumapture na sa E5. Oo nga, no, sacrifice po yung E5 . F takes E5. Knight takes E5. At nag-queen C7. Okay, tineret yung knight sa E5. Ano kaya ang binabalak, ano? Knight F3, inuwian lang ni Nuri. Kumbaga, nakakuha lang ng isang pawn, sabay uwi. Ang tanong dito, paano babawiin ng black ang isang pawn na sinakripisyo? O yan ang alamin natin. Nag-rook D8, E5. Ayun, ginamit na yung pawn para ipang-atake. Kinapture na ang bishop, capture, at nag-knight E4. Aba, ayan na. Ito na ba yung compensation na iniintay ng black dito? Capture, capture, knight D4. Okay. Kasi po, syempre, hindi pwedeng capturein, nakapin ang queen. So ito ang pinaka-treatment dito na ginawa ni Nuri. Okay, para takpan ang pin at ready to capture na sa bishop. Umatras lang, bishop G6 para yung pressure kahit papaano, nananatili pa rin sa pawn D3, tagos sa king B1. At dito nag-G4. Pinapakain yung pawn sa E5. Ito pong G4 ang nakikita ko dito, magandang ilagay sa F5. Yan ang plano ni Nuri. At meron pa ako nakikita ang H4, H5 na papagapang para i-pressure yung bishop sa G6. Okay, nag-queen D7. Pero teka muna mga kamatsas, ano? Para klarong-klaro, what if capturein ang libreng pawn sa E5? Kasi nga, syempre, kung aalis ang knight, kahit papaano, yun nga may pressure pa rin yan, di ba, kahit papaano. Ang gagawin po ay knight F5. Pero alam nyo, tama din yung queen takes E5. Equal sa evaluation bar. Nakakatakot lang, nakakasindak lang. Pero tama pala . Queen C5 ang gagawin, tapos mag-H4 lang sa continuation ng computer. Tama yung queen takes E5, ano? Yun nga lang, syempre, hindi nawawala yung kakainin po yung knight. Kakainin, tapos kain, tapos F6. Ayun, yun nga lang, syempre, may pressure kasi sa human side . Syempre, medyo kinakabog din tayo minsan pagka nakakakita tayo ng mga guhit-guhit ng atake, di ba? May nerve din . Kaya, ang ginawa dito ni IM, nag-queen D7. Okay? Simpleng tineret ang pawn sa G4 at dito ay nag-queen F4 lang. Okay, tinabihan lang ang pawn para depensahan at dito nag-A5 lang. Ayun, para gagapang naman ang atake. Mamaya po mga kamatsas, papakita ko sa inyo yung standing nga pala ha. Kompletong detalye, pakita ko po sa inyo mamaya. No? Hindi ko po nabanggit kanina. At nag-H4. Ayun, mag-H5 na, gagapang na para atakihin yung bishop. Nag-bishop A3. Pag kinain, bitin yung knight sa D4. Pero binigyan po ng bad move ng computer ang sakripisyong yan. Ganun pala. Bakit binigyan ng bad move? Ang mas mainam daw po na tira ay H6 lamang. Para pag nag-H5, simpleng aatras lang sa H7. Kumbaga may tatakbuhan. Mukhang nagulo yata dito kagad ang isipan ni IM, nagpakawala ng sacrifice. Ang idea niya, pag kinapture ang bishop na yan, syempre may bawi po sa knight D4. Okay, kitang-kita. Yun nga lang, tumalon kagad ng pagka-decisive advantage ang puti, binigyan ng 3.95 decisive advantage for white. Aray ko, ang sakit. Okay, pagtira ng bishop A3, ano po kaya sa palagay nyo ang natumbukan naman dito ni Nuri na timpladong tira? Yun ang pinaka hinihingi ng posisyon na to. Good move yun. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatyas. Abay, nakita ang tira. H5, perfect move. Ayun no. May atake na pala doon. Eh di kumapture dito. Bishop takes B2, HG6. Ayun, may ganun pala. O lumalabas, puti pa nga nag-sacrifice dito ng isang pyesa. Kinapture o di lamang na ng pyesa ang black. Ito po ang timpladong medyo tahimik muna. Rook H7, medyo tahimik muna. Ibig sabihin po, pinag-isipang magaling ito ni Nuri. Napakalalim at mabigat na atake, sacrifice Pero pag tira ng Rook H7, parang wala pa. Naka-stop muna. Malupay sa pagkaka-analyze. Ito po ay long game mga kamatyas at pasensya na po, di natin ma-monitor yung clock kasi PGN lang yung dinownload ko. Kaya hindi natin ma-monitor yung clock Pasensya na po mga kamatyas pero long game ito. Ang ginawa, Bishop C3. Teka muna, alamin muna natin. What if capturein po ang pawn na to na libre? Para makita natin ng klarong-klaro, ano ba talaga yung nasa likod ng plano? Kakapturein, pagka-capture magro-rook DH1. Ayan. Tapos, ayun ang threat mga kamatyas. May Rook H8 na paparating, matyas. No soluciones. Walang solution. Okay, dahil masyadong masikip ang espasyo ng king, wala na po talagang solution. Grabe lalim pala nung sacrifice na nakita. Balik tayo. Bishop C3. Timplado talaga. Grabe, ang galing brilliant Kain lang. Galing ni Nuri brilliant tong game na to mga kamatyas. Kain. Di sakripisyo na naman yung Torre sa H7. Kakainin ba nag-king F8 na lang. Isa-isahin po natin mga kamatyas para mas lalo nating manamnam at maunawaan. Pag kinapture po ng Reyna ang pawn, ayun, may check doon. Sacrifice. Capture and then lipad ang queen. Rook H1 is coming to town. May ganyan, matyas. Ngayon balik tayo. Paano kung capturein naman yung Torre? Ano naman ang meron dyan? Ito naman po ang coming dyan. Aba, ay ganun lang pala. Iniisip ko Rook H1 check pa May ganun lang pala, simple lang pala. King G6 at dito po ay may Queen H5. Ayon. Dahil na-excite po yung chess base na gamit ko, naghahang siya. Ayun, Queen H2, King G6, matcha sa H5. Walang tatakbuhan ang king. Bawal dyan may pawn, gwardyado. Okay, galing O kaya dito, napuwersa po si IM na mag-king F8. Ayan, para makaiwas. Ano naman kaya ang magandang timpla? Ay, grabe talaga. Perfect, brilliant na naman. Excellent mo bang ginawa? Sige po mga kamatyas, talagang ang ganda. Hindi halata ang tira pero pang-puzzle Ano kaya yon? Pakiguess nyo uli sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Ako po'y napopormahan ngayon sa forma ko parang si Noli Di Castro Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ayan, ito po tiro. Queen G5. Grabe naman. Ayun Woo! May Rook H8. Ang daming tira. Brilliant yung Queen G5. Yan din po ang tumbok na tira ng computer engine. Perfect. Ang ginawa dito ni IM, nag-bishop takes E5 na lang. Para, yun nga, pagka chumek, kain to, tapos check, may harang. Kaso long game to mga kamatyas, mapag-iisipan talaga. Napili po ni Nuri ang perfect move na naman, number 1 na naman ng computer. Coach, ano po ba yan? Online ba yan o face-to-face? Yun kasi lagi ko nababasa pagka nagbibi-brilliant Online ba yan? Tamang dude, Face-to-face po ito, harapan mismo ito mga kamatyas. Bantay sarado sila ng arbiters kaya walang dayaan to alam ko na yung alam ko na sanay na ako Ang galing, nakakabilib Nag-Queen D4, okay, Queen D4. Hamon Queen to Queen at tumbok talaga. Perfect talaga mga tira Excellent lahat. Ang last shot po ay Rook H8 na pa-resign ang IM ng Vietnam sa ayaw at sa gusto niya. Bakit po? Ito po kasi mangyayari. King takes F7. Na-excite talaga yung chess base ko naghahang May Rook F1 check. King G6. At isang tira na lamang po. King G6.
O yun, pagka mamamatyas na, nagahang na po ang aking chess base. O wait lang po ha, intayin lang natin. O ayan, may Queen F5 and Queen H5. Alin man, no? Queen H5 or Queen F5, matyas. O ayan, matyas po. Paki-imagine nyo. Maraming salamat po mga kamatyas. Yan ang mainit na game 1 natin na hatid sa atin ng ating kababayan na si FIDE Master Nuri Alikain. Ngayon naman, lipat naman tayo ng Women's Division at pagkatapos nating i-analyze ang laro ni Jamaica Mendoza, ay papakita ko sa inyo ang standing na makikita natin sa chess results. Okay po? White dito ang WCM ng Malaysia na si Vanessan at black ang ating kababayan na si Jamaica Mendoza. Ang ginawa, nag-E4, E5 si Jamaica, Knight F3, Knight C6, tinirahan ng Bishop C4, Knight F6, kinaslingan lang, at nag-Bishop E7. So ito po ay tinatawag na Italian game. Nag-castling at nag-D3, D6, H3 muna para pigilan yung annoying pin Bishop G4 at nag-Bishop E6. Ayun, hindi po pwede sa G4 kaya sinalubong na lang sa E6 yung Bishop sa C4 at dito nag-Bishop B3 lang. A5, ayun, para habulin ng pressure, may A4 na paparating at nawala po kagad sa talaan ng aklat, nawala sa pagka-bookline. Dahil ang mga nagawa na dito, madalas ay Bishop takes, pangalawa Queen D7 lamang, pangatlo H6, at Knight D7 ang pang-apat. Yan ang mga naganap na. Pero nag-novelty ang ating kababayan, nag-A5. Ang plano mag-A4 para i-pressure ang Bishop sa B3. At nag-C3 naman. Para pag nag-A4, hindi po pwede kasi kakapturin lang po mga kamatyas, may suporta ng Queen. At kinapture na ang Bishop, Queen takes B3, nag-A4. Ayun. Dito ay nagpain si Jamaica ng pawn sa B7, pero inatrasan lang po Queen C2. Ano ang mayroon sa pain? O halimbawa, matakawan, mapukaw, dyan sa Queen takes B7 na yan, ang gagawin po ay Queen D7. Simple lang, depensahan muna yung Knight para yung Tore ilalagay na po sa B8 at nang maatake naman ang Queen sa B7. O di kung ako ang puti dito, tatakbo na ako. Mag-Queen B5 ako para makatakbo kagad, susundan ng Rook FB8, takbo uli, only square, Queen C4, Magna Knight A5 at diyan matatapos ang masasayang araw ng Reyna. Dahil wala pong pupuntahan mga kamatyas. Ang sarap sanang capturein, may Queen nga lang. Long Colites. Kulong mga kamatyas, kulong. Kaya hindi po pwede, hindi uubra ang tiradang yan. Kaya dito ay napaatras na lamang Queen C2 at nag-D5. Ayun. Knight D2 lang. So dito po mga kamatyas, no, itong D5 kasi parang tipong pag kinain, parang maaalangan yata yung pawn sa E5. Pero pag kinain po kasi yung pawn sa D5, Queen lang ang pangka-capture para manatiling depensado ang pawn sa E5. Okay po? Yan. Pagkaklaro lang para mas maunawaan natin. Nag-Knight BD2 at nag-Rook E8. Ayan. So prepare lang. Okay, tama yan. Knight F1. Oh, very typical naman ang maneuver na ito sa mga Italian, Giocopiano. Lagi nating nakikita yung knight pupunta sa F1, lalagay sa G3. At nag-Bishop F8 lamang. Okay? Para mag-take effect na rin ng Tore, magamit na rin sa E-file. Knight G3 at dito nag-G6. Para sa akin mga kamatyas, napakaganda ng G6 para mapatay yung mobility ng knight sa G3. So, walang Knight F5, wala ring Knight H5 in the future, no? Maraming napipigilan yan eh. Bishop G5, okay. Nagpin kagad, pressure sa Knight. Bishop G7, D4, ayun na po. Talagang sinabayan na ng pasabog sa sentro at dito nag-Queen D6 lang. Relax lang si Jamaica. Kumbaga tamang suporta lang sa kanyang mga pawn sa gitna. At kumapture sa D5, Queen takes D5, kinapture ang pawn sa E5, Knight takes E5, at nag-Knight takes E5, Rook takes E5, at saka nag-Bishop F4. Okay, para ang gustong mangyari dito ng WCM ng Malaysia, si Jamaica ang kakapture dyan hanggang sa maagaw niya yung E-file. Makatempo ng control sa E-file. Kinain na nga. Kain, yun nga lang, meron siyang nawaglit na isang pawn. Ika nga ng mga veteranong chess player sa atin, isang pawn, lamang tiyan din yan.
Isang pawn yan eh. O yan, o, so di na 1 pawn daw na. O ngayon, may bawi. May bawi. Yun nga lang, may A3. O, bagamat nakabawi, pero may A3 na nakaka-pressure pa rin kasi nakapin. O, kung ako man ang puti, parang gusto ko rin bawiin kasi napingasan ako isang pawn eh. O yun nga lang, may A3. Kailangan ngayon, remedyohan ng puti yung under pressure na B2. Ang ginawa, Rook B1. At dito, ayun, Knight D5. Okay. Para atakihin yung bishop. Saan pupunta ang bishop ngayon? Ay, oo. Nako, ito mabigat na tira. Yung Knight D5 pala. Nag-bishop D6. Ayun, mga kamatyas. Dito po, nagpalanding na ng brilliant na tira ang ating kababayan. Sige po, pakigis nyo. Gawin yung puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Knight C3. Congrats sa mga nakakita. Napakatinding sacrifice. Hindi pwedeng capturein. Nakapin ang queen. Atakado pa yung rook sa B1. Aray ko, ang sakit. At dito nag-rook E1. At ang huling bitaw, 8x B2 mga kamatyas. At ito na ang paparating unstoppable. Pawn promotion, magiging queen na at isinuko na po ni WCM si Vanessa. Ayan, maganda po ang bungad, no, ang showing at ipakita ko po sa inyo ang kanilang standing. Ano na ba ang mga ganap sa round number 1? Pakita ko sa inyo. Silip muna tayo sa open division. Ayan po ang mga naging resulta. Tabla kagad sa board 1, no, natablahan yung seeded, oh. At ayan na po, no. May taga Mongolia, okay, may taga Malaysia. Okay, naglaban kagad yung mga kababayan natin. No? IM Bersamina, FM Bacojo, nanalo po si IM Bersamina. At ayan, kaya ko po napili yung laro ni FM Nuri. Oh. Siya lang yung kababayan natin na pumisak kagad ng seeded eh. Matindi, oh. Di ba? Andyan po, ayan po yung mga sumali. At si GM Daniel Quezon, iniintay po yung kanyang pag-uwi. Yan, kasama ang ating First Asia's and Legendary Hall of Famer Grandmaster Eugene Torres. Silang dalawa po kasi nandoon na nagpunta sa Goa, India. So iniintay po nating makauwi at hahabol siya dito, mga kamatyas. Ayan. Diba? At ito naman ang kanilang pairing for round number 2. Ang alam ko po, alas 9 ang start. Hintayin na lang po natin ang magiging resulta, mga kamatyas. At kung titingnan natin kung pwede nating ma-live, makuha lang po natin yung live feed, i-live natin. Ito po ang pairing ng round number 2. IM Consho, top board, kalaban ng IM ng Mongolia. Ayan, hindi rin biro, no? 24-46 ang rating ng taga Mongolia. At si FM Nuri, nasa board number 2, kalaban naman ang IM ng India na si Rahul. At si IM Steven Kim Yap, ang kalaban naman ay ang ating kababayan din pala. Ayan. Nagsalubungan na. Persado IM Bersamina Paulo at ang pairing naman po ito ay generated by Swiss System kaya talagang kuminsan talagang magtatapat ang ating mga magkababayang pambato. Okay, so yan po ano. At silip tayo sa round number 2 naman ng Women's Division. Ito po sa Women's Division. Ayan, nandito yung ating kababayang si First Woman Grandmaster natin, WGM Fraina. Ito po, para sa round number 2 nila, ito na ang tapatan. Board number 1 po, si Jamaica Mendoza. Ayun, at ang kalaban ay ang Russian na si Zurova. Ana, ayan. Okay, napasok na rin tayo ng Russia kasi inabsorb na po ng Asia ang Russia eh. Kaya mas matindi field natin ngayon dito eh. Ayun, yan po ang mga tapatan. Sino ba ang kalaro ng ating first akala ko si Jamaica yung board 1, hindi pala po. Yung kanya palang kasama sa kanyang coach na si Mendoza din, Shania May. Si Jamaica, board number 6, ang kalaro ay si IM Evgenija ng Russia rin. Ayan, mga Russian, ano? At si WGM Fraina,
Okay, nagtabla siya sa first round. Ang kalaban niya ay WCM ng Vietnam. Board number 9 mga kamatsas. Okay, so aabangan po natin ito mga kamatsas. Kung ako'y makabuelo ngayon, baka idiretso ko po ng live. I-upload ko muna ang video na ito para sa pinaka-report natin sa round number 1. Maraming salamat po mga kamatsas. At sa mga gusto pong sumali sa ating Kamatsas Friday Night, ongoing po ang registration. Nasa comment section below lang ang link. Click nyo na, dire-diretso na yon para makaregister kayo. Every Friday night at 7 p.m. Liches platform ang tournament natin online. Ayan mga kamatsas. At ngayon po ang distribution ng prizes para naman sa nakaraang first edition. Second edition na po itong paparating natin. Every Friday po ito mga kamatsas na online tournament. Sali na po kayo para ma-experience nyo ang practice, chess for fun, masaya tayo. Friday night, kinabukasan Sabado naman. Pwedeng mapuyat ng konti. 2 to 3 hours lang naman po ang tournament. Sali na po kayo. Okay, link down below lang mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa susunod na round number 2 report. Maraming salamat. Kita-kits mga kamatsas.